Akala ko po kasi hindi na po ako makakatugtog sa lugar na to. Akala ko hindi mo na po kayo makikita. Kasi po, alam ko po na yung iba sa inyo na alam na po ninyo yung nangyari sa atin. Amen? Akala ko po kasi dati ako po si Superman. Yung hindi tinatabla ng sakit. Sumusuko rin po pala yung katawan natin. Ano? Glory to God po. Napakabuti po ng Diyos. Salamat po sa ating dakilang Diyos, sa ating mahal na Panginoon. At pangalawa po sa inyong mga kapatid, Glory to God po, from D1. Nariyan po kayo sa mga panalangin po ninyo sa amin, sa akin. Salamat po sa pagmamahal na ipinaramdam po ninyo sa akin. Gusto ko pong sumigaw sa kagalakan para minimitig pa po yung ating emosyon. I-flex ko lang po kayo dahil sa panahon na naranasan ko. Starting po noong January pa po kasi ito, nararamdaman ko na po ito, yung pamamaligid po ng katawan ko, kamay pa, yung bumubalikat po ako, minsan twice o thrice a week, sumisikip na po yung dibdib ko, starting po noong January po ito. Hindi ko lang po ito sinasabi kay Sir Kat dahil hindi ko po, ayaw po siya mag-worry dahil iyakin po yan. Ayaw po siya mag-worry. So, sa madaling salita, hindi ko po pinapansin yung nararamdaman ko na yan dahil alam ko po kasama natin ang Diyos. Amen? Subalit ang katawan po pala natin ay sumusuko kahit na alam po natin na wala tayong karamdaman, wala tayong bisyo. Kasi akala ko po noon, yung mga may bisyo lang, yung mga lasinggero lang, yung mga drugista lang, ang mga nagkakasakit. Hindi po pala, amen. Minsan po pala pag ang isang tao wala pong disiplina sa kanyang sarili, maging sa pagtulog, at maging sa mga kinakain po natin. So, ang nangyari po kasi po sa akin, mga kapatid, sa mga panahon po yun, yung nararamdaman na po yung mga pamilya, hindi ko po pala alam na tumataas na po pala yung cholesterol. So hanggang sa umabot na po yung dugo ko, parang nababarutan na po ito ng cholesterol. Kaya lumapot po ito ng lumapot. Kaya yung dugo ko po, yung mga ugat ko papuntang sa puso ko, nagpala na po ito. Kaya nung time na yun, mga kapatid, sa paniniwala ko po na heart attack po ako habang tulog ako. So, ang alam ko po, kadalasan sa mga inaatake na tulog, hindi na po nagising. So ako po, malaking pasalamat ko po sa ating mahal na Panginoon. Ginising po niya ako ng 16 yan. Pag-ising ko po, hinahapon ko na po yung hininga ko. Hindi ko na po alam yung aking gagawin. So that time, ginising ko po sa ka, nag-uwari ako sa sabi niya, dadali na kita sa hospital. Sabi po ba, ginawa ko nag-pray, pinatawag ko si Pastor, dumating po sila sa bahay, para ipanalangin po. So yung panalangin po sa akin, Pastor, siguro may reason, pati yung nagising po ako ng umaga. Hindi ko pa oras. Amen? Kasi kung pupuri na po ako ng Diyos
siguro sa oras na yun, hindi na po ako mag-ising. Amen? Kasi naatake po ako habang natutulog po ako. So, ang sabi ko, may plano pa ang Diyos. Kaya po nung pinag-pray po ako ni Pastor, pinanghawakan ko na po yung mga salitang yun na pinagaling na po ako ng Panginoon. Amen? So that time, bagamat pinag-pray na po ako ni Pastor, ang sabi po ni Sister Cracky, maging yung mga medical team po, nakakausap ko niya na dali na po ako sa hospital para po mapacheck up. Umaayaw po ako. So, start po yung heart attack po 16. Umabot pa po ako ng 12 noon sa bahay bago po ako pumayag magpapunta sa hospital. So, hindi po nyo naitatanong, takot po ako kasi magpa-hospital mga kapatid. Takot po ako sa injection. So, nung nasa hospital na po ako, mga minamahal, gusto na po pumikit yung mga mata ko dahil habang naglalakad po ako sa papuntang ER para po ako matutumba para po pipikit na po yung mata ko. Buti na lang po, may kasama po kami medical team na siya po gumawa ng parang para po ma-process po ako madali na. Kasi kung wala po yung kasama medical team, medyo ang bagal po ng proseso sa ER. So that time, pinipilitan po ng medical team na i-process na po ako agad kasi po heart attack patient po ako. So, ultimano, in-ECG po ako. Yun nga po nakita na heart attack na po ako. So, that time, alam po, walang pirasong gamot ang pinanguya sa akin na walang tulong. Walang piraso, ninguya ko po yun. Hindi ko alam kung kung masusuka ako. Parang bumabalik na po yung simura. Napakapangit po ng lasa niya po. Amen. So that time, so wala po kong magawa kundi sumunod sa mga pinag-uus po ng mga nurse. So tusok doon, tusok sa mga kabilang braso ko, oxygen doon. Tapos mga pinaglalagay sa kamay ko. Sabi ko, ganun pala yung nag-aaral mo po. Wala kang mararamdaman na bakit ako ginagawa ito, bakit ako ginagawa. So, alam po ninyo sa mga panahon na yun, hindi po ako nakaramdam ng takot na ako po. Mga na hindi po nakaramdaman kung papanaw na ako sa mundo ito. Dahil yun nga po pinangawa ko, pinagdala po ng Diyos sa akin dahil iisipa po niya ako nung umaga na yun. Alam mo na yung nabot po ako ng day 3 sa hospital na yun. 10 p.m. nakakatak na naman po ako ulit. Sobrang sakit ang maramdaman. Doble po yung sakit na nararamdaman ko. Tapos, nataramdaman po yung ano po yung pinagtutusok sa akin para kumalma po yung pakiramdam ko. Pero that time, hindi po kumalma yung pakiramdam ko. Snapchat, wala. Hinahanap po siya, nasa kanya po pala umiyak na. Dahil ayaw po tayo ako nakikita na nahihirap. So yung kasama ko na po yung nurse, hinahanap niya po si Snapchat para po papirmahan po siya ng labor kontrata na sinasabi niya kung ano po daw mangyari sa akin, mga po daw sila pananaman niya. So pag-alis po ng nurse, sinabi ko kay Snapchat, actually, parang wala po boses na lumalabas sa akin. Parang sign language na po yung nag-usap dyan ni Mr. Kat. Sobrang sakit, parang wala po yung boses ko at kanya. Nagpa-transfer na po ako, naintindihan po ni Mr. Kat. So, pinausap niya po yung nurse para po transfer po. So, noon nakikita po yung mga ambulance. Kaya po pala mabilis na tumadala sila ay traffic.
sumisingit sila. So yung mga sakit po pala nila, nag-aalaw buhay. So hindi ko po expect na sa aking buhay mararanasan ko po na ako'y sasakay sa isang ambulance na nag-aalaw buhay. Parang dali sa isang hospital. Amen? So, hindi ko pa in-expect yun, mga minamahal. Akala ko that time, doon sa ambulance, doon na po ako papanaw dahil talagang inahabol mo na po yung inigaw. Akala ko hindi na po ako makakarating ng San Fernando yung mga panahon na yun dahil sobrang sakit at hirap na po yung nagaan po that time na istadyata. Kita po siya, nalalaan siya, nagpupuri siya. Salamat po sa Panginoon dahil panibagong lakas, panibagong pag-asa, panibagong buhay po ang pinagkaloob ng Diyos sa akin. Marami po tayong mga pagkukulang. Subalit ang Diyos po, nariyalaan siya. Meron po tayong kalayaan. Nariyalaan kung tayo po ay susunod o hindi sa mga inuutos ng Diyos, nasa sa atin po. Pero napakaganda, napakahinang po kapag tayo po ay nabubuhay, ipagkatiwala po natin sa Diyos. Amen sa pagkat. Hindi ko po in-expect na sa murang dato ito. Actually, both side po namin, meron po kami lahat, father side, mother side. Heart attack po yung alas po lahat ng pumapano sa both side po ng pamilya namin, mga atake po, ang nangyayari po sa kanila. So hindi ko po in-expect na sa murang edad ko, 47 pa lang po ako, akala ko mga 60 yung pala. Darating yung mga nangyayari sa akin. Siguro, habang maaga, pinalanas po ng Panginoon itong bagay nito, maaga ko po ito masolusyonan, maaga ko po ito mabigyan ng pansin,